2.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo kapatid. It's a happy Monday. Lalong-lalo na para sa lahat ng mga energized, malakas na malakas dahil nakapag-recharge nitong nakaraang weekend. Yan. Papaanong pag-recharge ba ang ginawa ninyo mga kapatid? I-share nyo naman sa amin yan dito. O yung iba pahila-hilata lang, yung iba pahiga-higa, yung iba naman, nakapaglinis ng bahay o nakapag-ayos-ayos. Iba rin ho ang feeling kapag maayos ang ginagalawan mong tahanan. Naks naman. Kapag ka nailigpit, na itapon lahat ng mga kuyagot. O yun. At syempre, mga kapatid, para mas maganda ang pasok ng Lunes para sa ating lahat. As early as this time, meron po tayo. Meron po tayong 250 pesos na cash na ipamimigay. Opo. Ayan 250 pesos na cash na ipamimigay natin. At syempre, pero bago tayo magpatuloy, ito naman ang panawagan naman namin ng konti. Sandali. Naiwan ko yung papel sa kapila. Ayan, reminder lamang po para sa lahat ng mga kapatid natin na nanalo sa ating mga pinapamigay na mga papremyo dito sa ating programang Heart to Heart nung mga nakaraan at sa mga susunod pang mga araw starting today. Paalala lang po, hanggat maaari pakisilip nga po ang inyong message request. Minsan nga kasi 'di ba sabi ko hindi naman dumidirekta yan sa messenger ninyo, ganyan. Sa inyong message request, hanapin nyo po yung mga mensahe namin. Sinisikap po namin kasi kayong kontakin ng mga staff namin. Lalong-lalo na yung mga nanalo sa Astig Confessions. Maging sa iHeart Surf promo. Bakit po? Naku, eto na nga. Ibabalik na po natin yung patakaran natin na meron kayong 2 araw na palugit. Yan, para mag-reply. Dahil kung hindi, bibigay natin ng pagkakataon yung iba pa natin mga kapatid na sila ang manalo. Para hindi naman matenga yung mga premyo ninyo. Okay? Ayan, at simula nga po yan ang pag-a-announce ng ating mga winners sa ating mga pamigay. Meron kayong 48 hours o 2 days para mag-reply kung kayo ang napili. Sakaling wala ho kami makuhang sagot sa ipinadala naming mensahe, ibig sabihin ay mavo-void po at mawawalan ito ng visa. Pero hindi po namin ibubulsa, ibibigay natin ang pagkakataon para sa iba pa nating mga kapatid, para sila ang manalo, okay? Ayan, at sa iba pa mga winners ng mga nakaraang araw o linggo na hindi pa rin nakukuha ang kanilang mga pamigay na premyo, mas maigi po na sumagot po kayo sa aming message request, okay? O kaya naman ay mag-text message kayo o maging, yung iba pala, tinext na. Yung iba tinext na po namin at yung iba tinatawagan para maklaim na rin yung mga premyo ninyo. Sako po dyan yung mga nagdaan ding mga winners. 2 araw na palugit inuulit ko. Magsisimula ngayon po yan, October 21, araw ng Lunes, para magkalinawan po tayo. Ayan yung magme-message po galing sa amin ay hindi po si Kuya Poy. Yung pang isang paglilinaw natin. Kaya wag niyo akong tanungin. Ako i-announce ko 'yan. Tapos may ko-contact po sa inyo na magpapakilalang taga dito, staff namin sa H2H o Heart to Heart. Okay? Yan, para walang tampuhan. Yung iba naman, to be fair, hindi naman nagtatampo. Nagtatanong lang at nangungulit kay Kuya Poy. Mas maigi ko pong mga natatanggap ay yung mga message ninyo ng kwento ng buhay ninyo. Yan ang mas sinihintay ko. Hindi ho yung ako sinisingil nyo sa papremyo ninyo. Meron ng mga tamang tao na naka-assign para dyan. Okay? Ayan, maraming salamat muna sa maraming mga nanonood at mga nakatutok na nga sa ating programang H2H ngayon. Lalo na sina Alex Fuentes, sina Bean Bros Rait. Maraming salamat sa inyo sina Inye, ayan si Daniel Husto at si Jezebel Yorin. Happy Monday everyone, lalo na yung mga nandyan sa Parañaque City. Si Gerard Villadolid din.
Glyza Katipan at yung birthday ng anak niya na si Andre Nathan Concepcion from Bagong Bayan, Quezon City. Happy birthday, Andre Nathan Concepcion from your mama Glyza. Yan, happy birthday sa lahat po ng mga nagbubu-birthday ngayong October 21 na ito. At syempre sa lahat din ng mga nakatutok na nga sa atin sa TikTok Live. Thank you so very much. At syempre, eto rin, papaalala na rin po namin sa inyo ang ating love question of the day naman. Ito, sagutin nyo ha. Jowang spoiled sa pamilya, paano mo babaguhin? Naku, daming mga nagkakaproblema sa ganyan. Spoiled na spoiled sa kanilang pamilya, tapos nung nag-jowa na, ina-expect the same treatment galing sa karelasyon. Naku po, yan, pinagmumula ng away o kaya naman nakakaawa yung nakakarelasyon, di ba? Yung iba naman nagbabago ng natural. Yung iba kailangan talaga medyo pukpukin at paalalahanan. Ayan, samantala, mga kapatid ha, sagutin nyo na nga po ang ating love question of the day at ito na rin po ang pagkakataon para magpasalamat naman sa lahat ng mga tumutok din sa ating H2H Catch-Up episodes yesterday. Alas 12 hanggang 2:30 ng hapon. Thank you so very much sa lahat ng mga tumutok sa ating H2H Catch-Up episodes. Kaya naman, halika na. Mga kapatid, umpisa na nga po natin na magkaalaman na maya-maya lamang kung sino ba ang mga maswerte makakausap natin, sino ba ang mga maswerte nating mabibigyan ng mga biyaya na 250 pesos na cash. Pero bago yan, syempre, ang kwentong astig muna at ang mga astig advice ninyo, yan po ang aantabayanan namin. Kaya itutok mo na yan dahil umpisa na nga natin ang ating H2H Astig Confessions. Eto raw po kasi ang siste. Kailangan tayo ay mag-ready na ulit. Dahil, di ba mga kakaibang kwento at mga storya ng totoong buhay ang pag-uusapan natin, kaya pumwesto na po kayo dyan, ha? Lalo na Monday ngayon. Alam nyo naman, kapag ka MWF, tayo ay nagbibigay din ng pagkakataon na may mapiling manalo ng 250 pesos na cash mula sa ating mga astig advice, sa ating mga astig commenters. Yan, dito sa Heart to Heart. At syempre, ano kaya mapapakinggan natin ha na kwento naman dito sa ating Astig Confessions? Alam nyo ho, iba-iba ang kwento rito. Meron yung tungkol sa pamilya, meron yung tungkol sa magjowa, meron yung tungkol sa jowa ng iba na ginowa pa rin. Yan, yung mga ganyan. Simple lamang naman po ang aming kahilingan. Huwag kalilimutan na gamitin ang hashtag AstigAdvice sa ating social media para sa inyong mga komento, para sa inyong mga kasagutan. At syempre, bukas na bukas din po ang aming mga hotlines para sa inyong mga hashtag AstigAdvice nga. At ito ang mga hotlines. 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Ulitin po natin ha, 8689-3289 at 8689-3290. Yan, kaya halika na, umpisa na natin ang ating mga astig na usapan dito sa H2H Astig Confessions. Atat inaatat mo ko atat daw kasi. Etong si Sugar Daddy na makuha ang loob nitong single mom na si Beatriz. Sa unang buwan pa lamang daw, itong si Robert ay naglabas na raw ng 20,000. Hiwalay pa raw yan sa halos araw-araw na pagpapadeliver ng pagkain kay Beatriz at sa dalawang anak nito. Sure na raw ang naghihintay na magandang future ni Beatriz kasama itong si Robert. At nung mga anak niya, sakaling pipiliin niya raw ang 62-year-old sugar daddy. Ayan na si Robert. Yun nga lang, itong si Beatriz, para daw nabibilisan sa mga pangyayari. Hindi niya tuloy alam na kung ano ang gagawin. Kaya naman mula sa Pampanga, single mom of 2, kausapin na nga po natin si Beatriz. Beatriz, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Beatriz. Opo. Ganda ka? Ha? Ganda ni Beatriz. Ilan taong ka na, Beatriz? 35 po. Batang-bata. Ayan. At syempre, yung mga anak mo, ilang taon na?
Matanda naman po. Ang pinaka-matanda po is 12 and 5 po yung pinaka-bata. Okay, 12 and 5. So, mga nag-aaral sila. Ikaw ba merong hanap buhay? Online seller po. Kumikita naman. Opo, kumikita naman po. Yan. Kasi nga, saan mo ba nakilala naman? Itong si Robert na sabi mo ay 62 years old. Ha? Paano kayo nagkakilala? Nung po, 2002. 2000? Customer po namin siya. 2002, customer po namin siya. 2002? Opo, 2020, customer po namin siya. Kala ko 2002. Oo, dito sa bata-bata mo Pampanga. pa nun. Okay, Dito customer. po sa Pampanga. Ayan, okay, 2020 pala nung magkakilala Opo, kayo. opo. Pero ito bang si Opo. Robert ay merong pamilya, merong asawa? Tinanong ko po siya, may mga pamilya na, may pamilya po kasi siya. Dun po sa Norway, opo, meron po. Pero matatanda na po. Tapos yung asawa niya daw po, may asawa na rin iba. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya. Kasi nga, sa tingin ko naman, Beatrice, ay hindi ka naman magdududa, no? Kung nakikita mo na meron talagang, pakita yung Facebook, ito na, yung bagong di ba? Marunong naman siguro pa sa Facebook itong si Robert. Pero you're having doubts, tama? Opo, sobra po. At isang buwan pa lamang kayo na magkakilala. Opo. Nandiligaw po. Ayun, nagliligawan. Ano yung 20,000 na sinasabi mo? Na naglabas na ng 20,000, binigyan ka? Cash? Hindi po, nag-offer po siya. Yun po yung magiging allowance ko monthly. Nasample lang ka na ba? Hindi pa po. Sabi niya po, kung gusto ko daw po, pag naging kami, gusto niya, meron akong 20,000 monthly. Tapos iba pa yung pagkain ko everyday. Okay. Para ka nang binibili, ganun. Ayun. Yun nga yung buti sa'yo na rin ang galing. Kasi yan nga yung parang tatanungin ko sa'yo. Diba? Yes, maganda yung offer, maganda yung intensyon. Kaso it's just too good to be true. Kahit pa nga totohanin niya yan, too good to be true pa rin na walang kapalit. Diba? Opo, tama po. At meron, at ano nga raw yung kapalit, yun yung pakikipagrelasyon mo sa kanya. Opo. At saka pagsama po sa kanya sa Norway, kasama yung mga bata. Kasama na yung mga bata sa Norway. Opo. Alam mo naman, nagtanong-tanong ka naman, kahit nga yung mga chismosa, alam na hindi naman ganun lang kabilis na, halika na, punta tayo sa Norway. Opo. Diba? Magsesecure ka pa ng mga papeles niyan. Ayan, pero syempre hindi naman sa finu-fuel natin o talagang parang pinalalakas pa natin yung apoy ng pagdududa mo. Pero nga, masyado nga mabilis yung isang buwan na ganyan na yung klase ng mga offer. Pero alam mo ba na kapag ang tao ay in love, ay kung ano-ano talaga ang kanyang mga kayang gawin para sa kanyang minamahal, malamang mahal ka nga nitong si Robert. Wala naman tayong doubt doon. Nga lang, yung pamamaraan, yun yung medyo nakakapagduda. Bakit hindi mo sabihin kay Robert na, teka lang, dahan-dahan lang. Kilalanin muna natin yung isa't isa bago ka mag-offer ng 20,000 peso a month na allowance ko, bago mo ko offeran na pupunta tayo ng Norway para doon na mag-settle kasama mga anak ko. Nga lang, nandun din yung asawa niya, di ba? Opo, nandun po. Ba, matindi. Doon pa talaga nagyaya, no? Ayan, di ba? Bakit sinabi mo na ba yan sa kanya na, teka lang, ito muna. Dito muna tayo magpalamig sa mall dito, hindi muna sa malamig na bansa ng Norway. Opo, sinabi ko naman po sa kanya yan. Pero ang sabi niya po kasi, I'm too old now. Sabi niya, gusto ko talagang mag-settle na. Gusto ko na magkaroon talaga ng pamilya. Yung talagang may mga bata sa bahay, ganun po. Di ayain mong bumisita sa mga sa maraming mga bata sa mga bahay ampunan. Doon kayo bumisita at magbigay ng charity, di ba? Gusto mo naman pala 'yon. Ayan, pero yes, may edad na nga siya. Pero paliwanag mo rin, ikaw hindi pa naman ganun katanda at hindi ka naman sa tingin ko hindi ka naman nagmamadali na biglang yaman. Opo, hindi po.
Hindi po, hindi po. Kaya po nababother po ako. Yan. Ito, merong nakikinig sa atin na mula sa Makati, si Ate Josephine, 54 years old na siya. Ano kayang astig advice ang maibibigay niya naman sa iyo, ha, Beatrice? Ito, kausapin natin. Ate Josephine, magandang tanghali sa iyo. Gandang tanghali po. Oo. Ano ba masasabi mo? Anong astig advice mo para dito kay Beatrice? Ang astig advice ko po sa kanya, maiksi lang po. Kasi ang sabi nga po, binigay naman sa kanya lahat, yung kanyang pangangailangan, yung kanyang luho, o ano pang mga bagay na nabiruan ng pangangailangan talaga yung pera. Pero ang masasabi ko lang ho, dapat pag-isipan niya munang mabuti, kung gusto niya talagang karelasyon niya ay yung pagmamahal ba? Diba? Kasi kailangan din yung pagmamahal pagka kung madalian naman po ang gusto, sa pera lang, siyempre hindi po magtatagal yun. Ayun nga, ayun yung sinasabi natin. Ate Josephine, maraming salamat sa astig advice mo, ha? Opo, salamat din po. Narinig mo ba yon, Beatrice? Opo. Diba? Yun. Iisa Dapat naman. may love. Feeling ko iisa naman yung iniisip natin. Yes, kailangan natin ng pera sa panahon ngayon, kahit naman noong pang panahon. Maganda yan. Kumbaga parang it's very enticing. 'Di ba na ito bibigyan kita ng allowance. Ibig sabihin ba nito hindi ko na kailangan yung trabaho, mga online selling for 'di ba na araw-araw? Teka naman. Parang binibili mo na nga ako. Ayan. Ano pa yung mga parang duda mo? Ano pa sana? Eto, kung meron ang pagkakataon na sabihin kay Robert yung mga bagay na gusto mo munang patunayan niya bago mag-offer ng kung ano-ano. Ano yun, Ate Beatrice? Ano po, gusto ko po sana siyang pumunta sa bahay namin para makilala ng parents. Opo, gusto ko po yun. Kaya lang po ang sinasabi niya po, sabi niya, baka nahihiya daw siya, baka kung ano sabihin sa kanya. Ang dami niya po, ang dami niyang ganun. Kaya sabi ko, yun po yung isa pong duda ko po. Oo. Niyayakan na ba niyang mag-date sa labas? Hindi pa po. Hindi pa? So, paano yan? Po, with friends po. Yung kasama po yung mga friends po namin, kasama po. Oo. Nangyayari Pero na? po yung kami dalawa po, wala po. Bakit daw? Sabi ko nga po sa kanya, bago kami lalabas talaga, yung talagang lalabas, gusto ko po sa magulang ko muna. Okay. Makilala Pero muna ng magulang. Madalas po kaming nagtatawagan, video call po. At nasaan naman siya? Nandito po siya sa Pampanga ngayon. Ibig sabihin ko, kapag ka tumatawag siya, anytime ba nakakatawag ka sa kanya? Kasi red flag din kapag ka ganitong oras ay pwede kang tumawag. Pero kapag ka oras na parang nasa bahay na siya, meron na nakabantay, hindi ka na makatawag. May mga ganun ba? Anytime po nakakatawag po. Kahit gabi? Kahit madaling araw po. Minsan madaling araw tumatawag po siya para nagpapadeliver po siya ng food. Sinasabay niya po ako. Ganun. Parang pinapataba ka talaga, no? Matutulog na lang, pakakainin pa. Baka masira ang figure natin yan. Pagka matutulog na, sabi mo, hindi nakain. Dapat, good night na. Patulugin mo na ako. Pero nakakaramdam ka naman ng kilig kay Robert. Opo. Ang nakakigil po kasi para kang prinsesa. Ganun. Oo, pero 'di ba, isa rin sa mga magagandang mensahe ng kwentong ito, Beatrice, ay bilang paalaala rin, 35 years old lang itong si Beatrice, mga kapatid, and relatively young pa rin naman. Ayan, kaya nga sa mga medyo bata-bata rin na mga nakikinig sa atin ngayon, kapag ka ino-offeran kayo ng kung ano-ano, okay, na mga kung ano-ano, na mga nanliligaw sa inyo, teka, magdahan-dahan din kayo dahil hindi natin alam. Baka naman kasi lang yan parang nilalansi ka lang at kapag ka nakuha na yung gusto, wala namang matutupad dyan sa mga ipinangakong yan. Kahit pa nga, ito, si Beatrice is a single mom of 2, 'di ba? Yung ibang iniisip, at least meron na akong makakatuwa, magagaan ang buhay ko, meron na akong 20,000 a month na ganyan. Maghunos dili po kayo. Okay, magdahan-dahan dahil iba pa rin kapag ka ikaw naman merong integridad. Hindi ka naman tamad na tao, 'di ba, Beatrice? Ito, sandali. Opo. Basahin lang natin ang ilan sa mga astig
advice ng mga kapatid natin. Sabi ni Glay sa Katipan, ang hashtag astig advice ko sa iyo, Beatrice, ay wag lang papasilaw sa salapi ha. Kilalanin mo muna. Kasi mahirap yan, hindi mo alam, baka may matapakan kang tao. Baka may pamilya, asawa, anak niya, kawawa naman, babae ka din po. Buti na lang wala siyang sabit. Sabihin mo na sa kanya agad kung may chance ba siya or wala para hindi na rin umasa. Ayan. Meron nga bang chance itong si Robert, Beatrice? Gusto ko kasi po talaga siyang manligaw yung pumunta sa bahay. Pero po malaman ko talaga kung may chance. Kasi hindi naman po talaga tayo yung babaeng bibilihin na lang. So po sana manligaw, magbigay ng rose, o kaya magpunta ng magulang ko. Kaya lang po parang lagi siyang nahihiya. Umiiwas. Pero kung may chance po. Minsan ano? Opo. Minsan po kasi parang ang bilis-bilis naman nito. Ang gusto talaga niya, you look for your passport, you get your passport, let's go to Norway, ganyan po lagi. Okay. Ito pa, basahin lang natin from Solly Del Rosario, hashtag astig advice ko, huwag kang masilaw sa pera, ang obserbahan mo ay kung talagang malinis ang intensyon niya. Hindi na lahat ng bagay ay pwedeng madaan sa pera. Sabi pa ni Gail Enriquez, hashtag astig advice ko, at saka ka na maniwala kung may hawak siya na annulment papers kasi madali lang sabihin nahiwalay, mahirap namang mapasubo ka sa maling sitwasyon. Huwag kang papasilaw sa offer, Beatrice. Ayan. Meron ba siyang pinakita nga na annulment papers? Wala po. Wala pa. So maganda mapag-usapan din niya. Pero kung manliligaw, I think maganda naman ligaw siya doon sa paraan na gusto mo. Kung gusto mong pumunta ka sa bahay, papakilala muna kita sa mga magulang ko, yun. 'Di ba? Hindi ka artihan yun, ha? Paniniguro lang yun na malinis talaga ang intensyon niya. At dumaan siya doon sa tamang proseso. Meron ka bang gustong sabihin kay Robert, Beatrice, para kung nakikinig man siya ngayon, magkaroon siya ng ideya kung papaano niya i-handle ang sitwasyon na to sa ganang gusto mo siya, kamo. Eto na ang pagkakataon na yon. Sige, kausapin mo si Robert. Go ahead. Yun. Robert, thank you sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa akin. Sa previous relationship ko, walang gumagawa nun. Kasi this time talaga nararamdaman ko napaka-special ko. Pero sana ang gusto ko, manligaw ka, yung mag-present ka sa parents ko, makita ka ng parents ko, kilalanin natin yung isa't isa. Hindi yung papagawin mo agad ako ng papers para lumalis tayo ng Pilipinas, pupunta tayo ng Norway. Kasi parang sobrang bilis. Pero kung sana intindihin mo rin kung bakit ayoko ng date between us. Ayoko muna kasi dahil nga naalala ko rin yung galing ako single mama ko, galing ako sa broken relationship. Gusto ko rin na maayos. This time, maayos na. Yung good for long relationship na. Pero thank you talaga. Yun lang po. Yun. Maraming salamat sa iyo, Beatrice. At sana nga ay nakikinig si Robert. Para alam mo ang diskarte. Tsaka na yung hiya-hiya. Sabi mo nga ay may edad ka na. Kung nagmamadali ka, di magmadali ka rin magpakita na agad. Doon sa mga magulang ni Beatrice, yun lang naman ang kahilingan niya. Makilala ka ng mga importanteng tao para sa kanya dahil nga ayaw niya na rin na magkamali pa sa pagpasok sa isang panibagong relasyon. Maraming salamat sa iyo, Beatrice ng Pampanga. Good luck at syempre sana nga ay balitaan mo kami, ha? Kapag ka nagtuloy-tuloy ang inyong love story nitong si Robert. At syempre kung hindi rin, kung sinusubukan ka rin pala mascam. Love question of the day. Nako! Eto na nga po ang ating katanungan. Mga kapatid, spoiled sa pamilya si jowa. Papaano mo ba babaguhin ang taong ganyan? Spoiled
Ayan, sabi ni Corazon Gustilp, tuturuan ng tamang paraan at kakausapin siya na may kasamang lambing at pag-ibig. Be a good example to him or to her. Ayun. Sabi naman ni JR Galion, para mabago ang pagka-spoiled sa pamilya ng jowa ko, ako naman ang mangi-spoil sa kanya para ako lang ang mamahalin niya at pagsisilbihan habang kami ay nabubuhay. Nako, lalong pinalalim. Ayan, sabi naman ni Anlin Liantos, para po sa akin kakausapin ko siya na maayos para malaman ang kanyang saloobin at damdamin. Bibigyan din siya ng mga limitations at sasabihin ko ang kahalagahan ng mga ito. Diba nga? Oo, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan, mga kapatid. Alam nyo, ang dami-dami pa mga sumagot sa atin. Oo, thank you. Mamaya i-review nyo po yan, ha? Yun na nga po yun, mga kapatid, ha? Bukas ang aming paalaala, alas 12 ng tanghali, tayo po'y magkarinigan ulit. Maraming salamat sa inyong pagtutok at araw-arawin nga natin ang pag-share at syempre by word of mouth, sabi mo Mars, kinig tayo. H2H, tuwing tanghali, heart to heart. Nakasama nyo nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy para dito sa True FM. Dito tayo sa totoo.